Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:13. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Pagsumpa kan bagong general as in flag officer kan Pars Armada kan Pilipinas, pigpanginutan ni Presidente Marcos. Pagdimitir ni Speaker Romualdez kinumpermar kan sarong leader kan Kamara. Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, Malacanang mayong nahihiling na huma sa seguridad ni Presidente Marcos. DPWH pigtabtaban ni nasa 255 bilyon pesos ang propestong 2026 budget. Operasyon kan transmission lines asin man na posibilidad o mga pasilidad kan NGCP mantinidong normal sa balyo kan pagtama kan bagyong si Mirasol. Sa iba pang headlines, OCD nasa lindong na kan blue alert status ninuli man sa epekto kan raot nin panahon. Sa lado lokal, PNR liwat na pigbukasan sa Oan Lupis Station igdi sa probinsya. Sa kamugtakan kan panahon, Mirasol mantinido ang kusog matapos na ini maglandfall. Sa luwas kan Pilipinas, Santo Papa nagpahayag nin pag-adit sa kamugtakan kan Gaza asin man tensyon sa pagultanan kan NATO asin man Russia. At sa detalles, ngunyan sa detalles nakita kan mga bareta inotonta sa lado nasyonal. Pigpanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsumpa kan mga bagong promote na general asin flag officers kan Pars Armada kan Pilipinas. Piggibo ang seremonya kasabagong alas 9 nin aga na pigatindiran ninda Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilberto Chodoro, asin man na AFP Chief General Romeo Browner Jr. Kan Pebrero 20, pigpanginutan man kan Presidente ang pagsumpa ka na sa 35 mga bagong na-promote na mga AFP Generals at sin flag officers. Kabali ang siyam na nagtapos gikan sa Foreign Pre-Commission Training Institutions. Digdima tinawan doon kan Presidente ang pagtaunin importansya kan Pars Armada kan Pilipinas sa saindang mga opisyal asin man mga soldados asin ang paninindugan sa honra asin man lealtad sa saindang pagserbi. Kasubago sa seremonya o sa diskurso kan Presidente sa pagsumpa kan mga bagong general, pigiing kaminar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal na maging ehemplo sa mga hobenes. Sigon sa Presidente, ang saindang bagong ranggo asin nangangaipo inidaa, nangangaipo nin lagduan na disiplina kan honra asin man serbisyo. Pigasugo niya ang mga ini na padagos na pakusugon ang presensya ka nasyon sa ere, kadagaan asin man sa kadagatan asin bantayan ang katalingkasan na nakamtan kan sa tuyang nasyon. Ikuha na kitang 19 minutos makalista na alas 12. Ilabyugtan mga bareta sa lado lokal. Perang empleyado kan Land Transportation Office nagpuunang mag-commute pasiring sa saindang opisina. Detalyas kan bareta, Boyet Paderes. Nagpuunang mag-commute ang perang empleyado kan LTO bilang sarog practical na pagsanay para maadalan ang mga angat na inaatubang ka mga commuter sa Urualdao. Kabali sa mga inisenda LTO Chief Assistant Secretary Atty. Wigor Mendoza asin Executive Director Atty. Greg Pua Jr. Alinsunod ni sa direktiba ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez para sa mga opisyal na nagagamit kang pampublikong transportasyon para makabilog ng mga konkretong lakdang na magpapakaray sa sistema para sa kapakinabangan kan milyon-milyong Pilipino commuters.
Mientras tanto, igi sa Bicol, mayo pa man impormasyon kung ang mga taga-LTO nagbuo naman na mag-commute. Para sa BBS News, si Boy Palmas. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, tahan mga bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar ni House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno ang desisyon ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magdimitir bilang leader kan Kamara. Sigon kay Puno, maawat kan plano ni Romualdez na maisalbar ang reputasyon kan Kamara urog pa tapermi siya ang piggopunteriya katakudman sa manaylain na kontrobersiya arog kan isyu sa manumaliyang flood control projects. Sinabi ni Puno, perang bisis na ining naunambitan ni Romualdez sa mga leader kan manaylain na partido duman sa Kamara alagad sa indaman na pigsaway, embes pigsabihan siya na mag-leave na lang muna sa iyang posisyon. Alagad sigun kay Puno, kasuod ma, naging pinalna ang desisyon ni Romualdez na bayaan ang pagiging House Speaker asin ipagrekomendar kaini na magribay sa iya. Iyo si House Deputy Speaker asin Isabela 6th District Representative Boji D. Naunambitan ni Puno na pigrarason ni Romualdez na mas maray na magdimitir siya tangaring na daiman madugtaan nin pagdududa ang mga ginigibong investigasyon ngunyan asin tangarig na dae isipon kan publiko na pigagamit niya sa iyang posisyon para man makalikay sa paninimbagan. Dagos kita ka na sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Ibinuyagyagan Securities and Exchange Commission na mayong limitasyon ang interest rate na pwedeng ipataw kan mga online lending applications. Sigon kay SEC Council Attorney Romary Abrasaldo na ang loan transactions inisakop kan civil law kaya ang mga pinag-uurulayan asin pigkauryonan sa kontrata na mag-utang at asin man nagpautang o kan nag-utang asin nagpautang iyo daan na susunod. Pwedeng magrani ang umutang sa o ang nag-utang sa korte para ireklamo ang halangkaw na interest rate ni Nuli Tamayo pang presenting lay na nagpapangalad kan paglangkaw kan rate. Dahil ligdi pigaadala na kan SEC na magpataw nin interest rate ceiling sa mga online lending applications. Mientras tanto, lalong nagkusog ang biglalauman na pagribay kan liderato sa Kamara de Representantes. Ngunya na aldaw. Perang aldaw na kaya na mga huring-huding si Deputy Speaker Faustino Boji D kan ikaanom na distrito kan Isabela ang posibleng magribay bilang House Speaker karibay ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Antes paman kay ni kadakol ng pangaran ang nagrelatawan kung kaya nagtaram na si Speaker Romualdez na sa iyang gustong iribay iyo si Deputy Speaker Faustino Boji D. Sa iba pang bareta pigsugo ni Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Crimulya ang pagtaltag kana sa 50,335 mga kabuhan kan Philippine National Police sa nagbabana-bana na mahiwasan na hero protesta sa maabot na Setyembre 21. Sigon sa sekretaryo na ilalaag ang mga kapulisan sa malaylain ng mga lugar arog kan pagtaonin police visibility, standby units, asin pagmando kan trapiko siringman checkpoints, asin border control. Inasigural kan PNP na mayong anuman na kariribukan ang mangyayari. Dinagdagpadig din na suportado sinda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magprotesta kontra sa mga irregularidad na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Preparado man sindang magtabang sa mga maot magkuanin permit para man magkondusir nin rally. May girumduman na malaylain na grupo ang nagkasar na kaniro protesta sa Setyembre 21 nagigibuhon sa Luneta asin man duman sa EDSA. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, mayong nahihiling ang Palasyo Malacanang ninanuman na huma sa seguridad kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na maski na nga ni magkaigwanin mahiwasan na hero protesta sa maabot na Setyembre 21, mayong anuman na namonitor na security threat sa Presidente. Dinagdag pa kaini na base naman kay National Security Council ADG Cornelio Valencia na mayong ibang huma apwera sa nainot na paghuma ni Vice Presidente Sara Duterte. Piglinaw ni Castro na daiman magiging kampante ang security team kan Presidente
kaya dagos-dagos ang gigibuhon na pagbantay sa seguridad. Tingin kaminar ni Castro ang publiko na likaya na ikonektar ang planong Setyembre 21 na mahiwasan na rally sa subot plano kan pagkakaigwanin destabilization sa presenteng administrasyon. May girumduman na nagkasarnin mahiwasan na hero protesta ang malaylain na grupo sa Setyembre 21 bilang pagkondenar sa mga nangyayaring korupsyon sa flood control projects. Mientras tanto sa mga dugang pang barata sa lado nasyonal, formal ng pagrekomendar ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagtanggal kan alokasyon para man sa locally funded flood control projects sa ipigsumitir na revisyon kan propestong 2026 budget kan ahensya. Base sa surat na ipigsumitir kan DPWH sa Kongreso, nasa 625 billion pesos na sana ang propestong pundo para sa 2026 National Expenditure Program kan gobyerno. Mas hababa subot ini ng 28.99%, may kabaing na 255 billion pesos na ina gikan sa enot na naisumitir na nagkakantidad na 881 billion pesos. Sigon kidison ang pagtabtab base sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. na halion ang locally funded flood control projects na nagkakantidad din nasa 252 billion pesos. Mientras tanto dinagdagman na kan sekretaryo na ang inina na budget pwede daang itagama sa agrikultura, edukasyon, salud, paharong, labor, social welfare, as in man information technology. Sa mga dugang pang bareta sa lado nasyonal, mantinidong normal ang operasyon kan mga transmission lines as in pasilidad ka National Grid Corporations of the Philippines. Nainot kay ni sinabi kan Power System Operator na antes pa man ang pagtama kan bagyo, inasigurar na nindaan reliability kan sa inang communications equipment, availability kan hardware materials as in supplies na gagamito na sa indang o in kaso magkaigwanin damage sa indang pasilidad. Naka-standby man ang sa indang line crews sa mga strategic na areas para sa pagpakarhay kan mga posibleng maraot na linya kan kuryente. Kasubagong maagahon kan magtama ang bagyong Mirasol duman sa Kasiguran, Aurora. Mientras tanto, naka-blue alert status na ang National Disaster Risk Reduction Management Operations o ang center kay nina pigpapamayuhan kan Office of the Civil Defense ninuli sa namamatean na raot panahon sa nagkapirang parte ka nasyon dara kan bagyong si Mirasol. Sigon si Oki Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, mawot kay nina masiguro ang marikas na pagsimbag in kaso kaipuhanon sa tahaw kan raot na kamugtakan kan panahon. Sa kalkulasyon kan OCD, pwedeng magdaranin maiwasan na makusog na pag-uran ang bagyong Mirasol as iniba pang weather disturbance sa mga masunod na aldaw na posibleng magresulta nin pagbaha, landslides as iniba pang kalamidad sa manilain na runa ka nasyon. Kasunod gani liwat pigpangapudan kan OCD ang higot na paglikay kontra sa piglalauman na makusog na pagbaguna sinuran asin mga hazard na darakan raot panahon. Mientras tanto nakaantabay man ang NDRRMC Response Cluster asin nakaposisyon na ang mga relief goods asin mga kabuhan para sa marikas na pagresponde. Para man mas mapakusog ang patanid, nagagamit ang OCD kan manilain na plataforma kabali ang social media tangarig na tulos na maipaabot sa mga apektado as in vulnerable community ang mga abiso. Padagos man na nagbabantay ang OCD, piging kaminar ang publiko, mantinidong nakatutok sa mga opisyal na channel kan gobyerno as in maging preparado sa epekto kan makusog na pag-uran. Mga barata na kitangon yan sa lado lokal. Sigon sa una akong peskar, ang tulong badil asin droga sa sarong lalaki sa ginibong search warrant kan Iriga City Police Station sa Barangay Perpetual, Iriga City, alas 5 nin aga kaso Udma.
Sigon sa report kan pulis na kumpiskar sa napagasadiri kan akusado ang duwang pidasong heat-sealed transparent sachet na may laog kan puting crystalline substance na pagtutubudan shabu na may timbang na 10 gramos may kantidad ini nin 68,000 pesos. Apera digdi nasamsaman ang tulong units kan revolver kung saan mayong kasiguraduhan na kalibre asin parehas na mayong serial number siring man trademark. Ginibuan pag-arestar sa pinaluwas na search warrant kan korte sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 asin Republic Act 10591 na pigpaluwas kan Septyembre 11. Sangunya nasa kustodiya na kan Iriga Police ang pigmidbid na akusado bilang alias Bangos, 26 anyos asin residente kan sinambit ng syudad para sa tamang disposisyon. Balita pa sa lado lokal, formal ng ginibo kan Philippine National Railways ang inaugurasyon kan liwat na pagbukas kan Lupi Station sa Barangay Poblasyon, Lupi, Camarines Sur, ngunya na aga o subagong aga. Piglalauman na po ng operasyon kan istasyon sa maabot na bulan kan Oktubre. Bareta na kitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mantinido kan bagyong si Mirasol ang kusog kaini matapos na maglandfall sa Kasiguran, Aurora. Sigon sa Pag-asa, Iguanin, Kabilugan, na 15 lugar na nakabandera sa signal number 1. Nahiling ang epicenter kan bagyo sa bisinidad kan Kasiguran, Aurora. May patos-patos ining kusog na duros na 55 kilometros kada oras. May pagbugso nin asa sa 75 kilometros kada oras. Ang mga lugar na nasa signal number 1, yung ang Batanes, Cagayan, Kaibahan man ang Bubuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Dilasag, Kasiguran, Dinulungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora, asin man na iba pamayo man na nakabandera na ano man na warning signal digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Marisulta ang sinamit ng bagyo nin makusog na duros asin paguran sa sanamitang mga lugar. Piglalauman na maluya ang bagyo sa laog ng 12 oras mantang babagtas kaini ang Northern Luzon. Pwedeng sa Aldao kan Huwebes dagos ng makaluwas kan Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Mirasol. Parata nakitangon niya sa luwas kan sa tuyang nasyon, nagpahayag din pagkahadit ang Santo Papa sa kamugtakan kan Gaza City na day palang nakahaloy inanunsyar kan Israel ang pag-okupar sa syudad. Ginibo kan Santo Papa ang pahayag matapos magbisita duman sa Villa Barberini sa Castel Gandolfo kan Martes na banggi kung saan pigbati niya ang perang tao asin nakipag-ulay-ulay man sa mga taga-media. Sigon ki Pope Leo nakapag-coordinar na siya sa lokal na komunidad asin man sa iba pang mga o sa gobyerno duman. Sinabi kan Santo Papa na nagkapirang mga Palestinian gusto pa mang giraray magtinir sa indang kadagaan maski pangani may huma sa indang seguridad. Pigkumustaman kay ni nasa 450 Palestino na presenteng nagdadagos sa compound kan na simbahan sa tahaw kan nagkukusog na opensiba kan Israel. Dapit man sa pahayag kan Kremlin, dapit sa posibleng giyera sa pagultanan kan NATO asin Russia, sinabi kan Santo Papa na bako ang NATO ang nagpuon kan giyera asin nagahadit sa naman subot ang mga ini ninhuli sa pigbabalgar na kan Russia sa indang airspace sabay sabi pa sa informasyon. Ayan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado teknikal, Pastor Serge Marmol asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta bareta, sigurado.
Oras mga tugang, iguanan po kitang 37 minutos, makalis na po ang alas 12. Amigo, amiga, avante, sige sana. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot edad na adin. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot na edad na adin. Di na kita magparareklamo, edad na di na mababago. Dapat permisa ng positibo, pag nag-adit, Bueno. sa payo. Naligaw ako ay may programa palang sige na naghahalat man ba sigit mo kan sa iyang bayanihan sana. Bueno mga tugang, iribahan po kita hasta alauna, hindi po sa programang Hiran sana, ini po ang sa inyong amigo Yetbo Boyet Paderes po, Sarado Technical, siyempre si Pastor Serge Barmol, asin man si Ay Camarote Marina. Unto po sa gabos na parantabay kan programang Pahiran-hiran sana. So, udma palang partner si Governor El Rey Villaporte, nakagawgaw ning sarong award award gikan sa kuyan ini public RMD Outstanding Public Servant Award diyan sa provincial capital. Kalakol po ang naging bisita kan sa tuyang gobernador sa uligani sa pagtao kan pagawgaw ning award binisto bilang sarong outstanding public servant sa kana Boses ng Bayan. Survey na ginibo kan RP Mission and Development Foundation Incorporated, independent and non-commissioned na nationwide assessment ni partner si Camarines Sur Governor El Rey Villapuerte. Nakakuha siya ng 86% trust rating, as in 88% performance rating, as in may 87 governance index. Tinanggap ka niya o naresibi niya ang pagkabisto sa simpleng programa sa Kapitolyo, as in man ini ipigaali ni Villapuerte ang award sa mga miyembro, as in mga katuwang o sa mga empleyado, as in mga katuwang sa mga programa. Dakol ang napasama niya sa pinagbasihan kanyang naging performance kan siya kongresista pa lang. Tinaawan na doon kan opisyal na kung may problema sa Camarines Sur, ipaabot sa opisina para mahanapan ning solusyon. Arata na partner, papadawagta na naging pahayag ni Governor Villapuerte sa katatapos ng ako ka naman kasuudma, nag-attend din ka. Pinasalamatan man niya ang mga taga-media partner kung ano daan sa mga maray na ginibo, ang mga ini ang nagbabarita. Kaya nagpasalamat man siya sa mga taga-media. Uya partner, ang particle mga pahayag ni Gobernador El Rey Villapuerte. Nabara. Kung pwedeng i-award sana itong prestigious award dito, and we're very happy and lucky. Thank you, Dr. Paul, for honoring us. Iba na rin kasi nakikita ng ating mga kasama ang recognition, because this recognition is not only mine. This is definitely sa inyong lahat na kasama natin. Of course, mga kasama natin dito, mga members of the board headed by Vice Governor Sal Fortuno Jr. Maraming salamat. Mga board member, tayo naman kayo. Palapakan yung mga board member natin. Board member Nupra, Camacho, Serrano, Senyar, Oliva, Hernandez, Oñate, Senyar, si Vice Governor si Jasmine. Palapakan po natin mga board member.
Gusto ko rin pasalamatan, recognize natin ang mga department heads ng Kapitolyo. Kung wala kayo, wala kami. Taas naman yung mga department heads dyan. Mga kapadyan ko kayo. Tayo naman kayo. Yan. And of course, lahat ng mga kasama natin, kasama po natin ang provincial director. Kung wala pong peace and order, walang progress development. Thank you, PD. Thank you, Colonel Peñafiel. Salamat. And lahat ng Capitol employees, tumayo naman kayo dyan. Ang hindi tumayo, walang bonus. And of course, ang media. Media po ang nagbalita ng magandang balita. Kung meron tayong pagkakamali, sila rin ang nagpupuna. Palapakan naman natin ang mga media. Thank you for the media, thank you for the board members, thank you for the department heads, thank you for our members of the PNP. Maraming salamat. Ang award na to ay hindi lang recognition. This will serve as an inspiration and reminder na dapat lalo pa nating galingan, dapat lalo pa tayo magpursige. Maraming issues sa gobyerno ngayon, so dapat lalo pa tayong maging transparent, accountable. But more than that, I said in my inaugural speech, June 30, CAMSUR will be the spark that will light the nation. Dapat maniwala kayo. Maraming mangyayari in CAMSUR in the next 3 years that other LGUs have not been able to do in 9 years. We will do in 3 years what others cannot do in 9 years. Maniwala kayo. Ilagay nyo sa isip puso. We're building a global city. CAMSUR Uptown. Ongoing na ang kalsada. Ongoing na ang malapit na matapos ang iconic building. Magdodonate tayo ng lupa sa bayan ng Pili. Magpapatayo ang bayan ng Pili ng 500 million na hospital. Magpapatayo tayo dyan ng School of the Future. 80% tapos na. High School of the Arts and Culture. Saka yung Arts and Culture Academy ongoing na. Lifestyle Mall ongoing na. At good news po, may kausap na po tayo. Magpo-propose ng public-private partnership. I-develop nila ang 10 hectares sa CAMSUR Uptown. Out of the 200, isang investor pa lang, siyempre papakinggan natin ang plano nila, magkano yan, approve ng board, but the good news is marami na pong gustong mag-invest. Medical tourism ang focus nila and many more. And just to let you know, ang CAMSUR is the renewable energy capital of the Philippines. Over 7,000 megawatts of renewable energy ang naka-apply at sigurado dyan 3,500 mangyayari. Ang una dyan, yung Copenhagen Infrastructure Development, 165 billion ang investment niya, the biggest offshore wind in the country. Ang sunod dyan, Nexif Ratch, 500 megawatts investment. Offshore rin. Magkano yan? Sa 500 megawatts, sa $3 million na lang, 1.5, ilan ba yan? 500 times 3, ilan yun? 1,500. Over 1.5 billion dollars. Sa times 60 mo na lang, 90 billion pesos. 165 billion sa Copenhagen. Ang Aboitiz Power, 5 billion. Citycore Energy, mag-i-invest sa Bonbon, 50 megawatts, tuloy na. Asen Power, 300 megawatts. Vina Energy, 500 megawatts. Lahat po yan nangyayari. Ano po ang epekto niyan? Lower power, more revenues, more opportunities sa CAMSUR na hindi nangyari yan in the past 20 years. So we're blessed by all of this. Siyempre, pasalamatan natin ang mahal na Diyos dahil kung wala siya, siyempre, wala naman itong lahat. Tama po, palapan natin ang mahal na Diyos. Sinabi ko ng di ba? Sinabi ko ng inaugural, if you believe, you will receive. If you believe, it will happen. Si Warren Senior, hindi nakalimutan yun eh. Kaya pag may hinihingi si Warren, sinasabi niya, Governor, I believe. So yan tabi partner patara-tara ni Governor Elroy Villafuerte. Si Boss Warren pala na partner pag may nahagad. Kuya
Punta na mo na. Ano man daw kaya nita kung nuwarin dahil pinupundo sa kamana. Punta mo na ta. Ayan, mga tugang nga sa ugma. Simpleng seremonya. Simpleng seremonya kasuod ma dyan po sa DTC building kataid kan tourism building dyan sa Kapitolyo Provincial. Si BM mawarin pala na tabi partner pag may hinahagad siya kigo, balimbawa project kung ano pa man, maasabi siya, I believe nga boss, I believe. Kaya kasud kan hiling ni kuya ni Goba Ilray na ang mga taga-media dahil pala harali o ano, kamo I believe. Ay, Europa ka na, I believe kaya boss. Ano, kaya kuya na mayong umuingluan automatic believe talaga ang mga taga-media kasuudma. Kaya pala maski mayong himala ugma ka. Kaya naging maugma. Congratulations laki Goba Ilray. Nagdalan ko ang kuya, nagdalan ako ta naka-live man magaito. So, tingdalan ko papirikturan sa mga taga-media ngayon. Itong picture mi duman. Ayun, nagnyao ka sa gilid. Nag-attender si Riza, si Riza Rakitera. Yaon duman, kaya sa simple as in magayon na ko yan masiram na merindalan natapos ko yan awarding paggagaw-gaw ng award ni Governor Ilray Villacorte. Pero live kita sa Facebook, mga tugang unya na aldaw kita ni na Miyerkules, petsa 17 po ka ng bulan ng Setyembre. Kasi bago pala alas 9 partner, may sarong lalaki na nahulog dyan sa kuyan. Inatong ka na makusog na tubig. Nakalaog sa imburnal. Nakasuksok sa doon sa imburnal. Kaya nagkasibot ang mga rescue. Ang rescue team. Inabangan na siya dumang partner sa kuyan. Kung dahil siya kung may nakahiling, pwedeng matudlas siya duman pano baga ang imburnal maray nga nita itong drainage na nakuhan sa iya dahil pa mampano para dakulaon na drainage na bukasan tulos maray sa aning kuya na agapan ang maray na iultog dyan sa kuya sa drainage itong membro kang PSO dyan sa Panganiban na may believe duman sa kuya Jason. Na yan, taon-taon na lang may mga believe sa kuya, may mga PSO talaga na dapat kaya Rene Gumba. Si Rene. Dapat bago ka italtag yung mga members ka PSO, dapat sigurado na nasa magtultul na pag-iisip. Pirmi na lang Pirmi na sa naman ng mga pasikaton mala. Naka-enkwentro man kita kayan. Mga pasikaton mala, pasalihon mala. Mga bakong gabusa ining PSO nagkakapirasalaman dyan ang may diferensya dapat makalaog dyan sa PSO pasado sa Euro may mga diferensya pinahiling ko na itong ID kan Joint Operation Center na ipabilib kaya Mr. PSO kung mapasikat bako dyan tumukan ka naman sa itaas, maghanap ka ng damulag, ito para mo ng damulag. Di sikat ka, yaon yan dyan sa may pinakahurihan na partikan na parada. Sabi sa kuya, mukha kaya nga ako, dapat nga nagpapaaram ka. Paano ka mapaaraman na ikaw, nasa likuran ka, nagtatago ka, nagpaparachat ka. Sir na rin PSO mo, sige sa naman ang charat-chat dyan, sige tago-tago lapat, nagdudupa-dupa ka dyan, tangaling itong mga malaog, may imbisigar, masain ka po nga, bako kang suplado, bako matago-tago kapag may nahiling na naglusot na nakamotor o bagaman taong dahil mo krusunada para kurawan mo. Ikang PSO ka, ako kung pangaran mo, iusip na ka kay Sir na Rene Gumba na araw kayo ang sa emong ugali. Dahil datang ugali, as in man, kuya, sigang tago-tago sa duty. Dapat siya ako sa tao kang tinampo, may barikada man nga pero may ka lang dyan nakalupa dahil ka dyan nagtago-tago partner doon sa likod ng puning kahoy. Tapos sigan sa chat kaya bago ako nagali. Sinabihan ko siya na baad malustang ka dyan, tayo ka, sige tago-tago, sigan sa chat mo.
Pero kung pataray tayon ang mga membros kang BSO, patukdo sa mo ni Sir Gumba bisita Ay, may ito itsurang ito. Launa mo, dahil mata ng bahaw. Dapat talaga bago maglaog, bago akuon dyan sa City Hall, dapat may tamang eksaminasyon, nasa tamang mental health, mara itong pa-examon sa neuro, tatibaan ba yung mga diferensya sa payo. Matutuklo ko sa iyo, Sir, na rin kung si sayang lalaking yan na miyembro kang PSO na sige sa naman ang tago-tago, duman sa may puning kahoy, duman sa likodan kan kahoy, tasigan sa ratchat. Tapos pag may nahiling na biglang naglaog, mayo mang gwardiya, mayo mang PSO, kukurawan. Ay ito man saro na naon duman, di ka nga magparasawong-sawong sa urulay kan tao. Itong sarong lalaking payat na agaro yaon duman nakaparada. Itong nakaparada, may man ay dining Joint Operation Center. Yaon duman duman sa taho kan tinampo. Bako man ambulansya. Nagpaparapakiaram ka, noy. Dahil ka nga magparasawong-sawong sa urulay kan mga... Sa aga bagay, parada, magdumang ka naman. Yaon lang to duman. Kung kailangan ko, pangalan ko sa sibut-sibut kayo, ma-report ako sa bago kay Boss Johnny tapos kay Sir Bebot. Hindi ko na ako ang pangalan, pero nga, mayong alin pa, talaga t-shirt siya naman. Mayong ang pangalan. Pero ang uniform nila sa PSO, pasaway na opisyal. PSO, pasaway na opisyal. Bueno, igual na lang ni 7 Bakit sa masunod na Pinya Pransa, igual na naman kayo Sir Reno Gumba. Bago kaya nga dapat mag parada, di mamiriting Back mambagay. to, back to barracks. Interviewin mo na. Back to barracks kanoy. Dapat i-recommendar mo mag-question ka na araw kaya. Dapat itong mga tultol, itong mga lulag-lulag sa trabaho. Pero ka na nakakainkwentro rin mga araw kaya. Pero nakakainkwentro ka araw kayo ng mga butugon na membro kang PSO. Dati babae. Itong tumboy. Itong tumboy. Masupog po baga na igdisanaga, may masabihan sa tuyang mga bisita na ang mga PSO, mga daing ugali. Duman po ngayon sa muya, bawa iriga, PSO, maray ang mga PSO, duman, magagala, marespeto sa mga tao. Ay, pag-abot igdisanaga, mahiling ang mga PSO na sigad dulag-dulag sa trabaho, yaon dyan sa lukod kan kao, sigad charat-chat, kapag may nahilingan dahil nyo kursunada, kukurahawan, arong pelan kaya igdisanaga? Sir Narinig Gumba, naan mga PSO mo, garo may mga baliw, itong iba man siya na ikalakol dyan ng mga tultul, nalalahukan sa sinda, nahaluan sa sinda kan mga baliw, itong mga pulungo, itong mga ang mga taong mga ugali, mga daindata, Sir Narinig Gumba, sa sumasunod po, ay nakakapira pang aldaw partner, kuya nga kuya malagyan dyan sa grounded dyan sa opisina nito, teka dahil makaperwisyo, dahil madamay ang ibang mga mararay na ugaling PSO. Dapat kuya, yaon po yan ang itsura niya, dako wala ito lang garubulatihon, yaon po yan dyan sa pinaka sa may kanto sa kanto ka na isarod. Napangirat man si Pastor. Garo itong mga bulatihon na garo perming may kabag. Bakong bulatihon, garo itong butigado. Yaon po yan sa kanto ka sumagong alas 10, yaon sa kanto ka na isarog. Yan po yan, dyan sa may puning kahoy. Mag-shout out ka na sa nata. Pahiranin na yan. Puning kahoy, dyan sa may kanto ka na isarog. Kaya garo ka pa impatsadong, dahil ko maintindihan ko kung saan ka kukumparar. Ka impatsado. Shout out ng unang inot. Ika, natayawan garo dyan sa emo. Alat, ilingon ko kung siya pwedeng i-shout out dito. Mayo bagang signal. May signal ka. Igwa. Ako na lang lugod sa bago pa ni. Magandang tanghali, nanonood sa atin ngayon Ate Ella Paderes, Sir na Jeffrey Nopia nakaantabay, Ging Banastaw, si Rick Solikino dyan sa Sunauno kang Liboro Saragay, Olikino family nakaantabay permi daa digdi sa tuya, sabi digdi permi nakaantabay. And syempre si Barangay Kagawad Marcelo Capardo, si Bro Noy
dyan sa Balagbag, Milaor, Camarines Sur, Sir Lauro San Jose, na nauli pa lang naabot pa lang hali sa pagparada kaya da kan akin Yung niya. paglingaw man si Dunya ang sakuyan And, nila syempre, si Maring Merly de la Vega, si Dunya Merly de la Vega. Ano? Pabutan ko ang mga yaon dyan sa Barangay Hall kan Balagbag sa Milaor. Duty daangon yan siya da ang officer of the day, si Bro Noy, Marcelo Capardo, si Barangay Kagawad dyan indo. Marinaw doon na lang po sa gabos ng mga yaon dyan sa Balagbag. Milaor. Pagla sa kuyang amigong kapitan, si Cap Glenn. Marinaod to po. Yan. Ay, masakay na lang pala mga kuya. Nagpupunta mag-practice partner ng mga taga-LTO na mag-commute. Ano? Para mamatian na yung Ang kuya, mamatian nila ang kalbaryo kan mga commuters. Ano? Milyon na commuters ang nagtitios. Init ang kuya, ang abalang hiro kan mga pampublikong lunadan. Dapat mamati man yan kan mga taga-LTO. Tanganing makaisip sindaling paagi para mabawasan ang mga kuya namamati na kalbaryo kayo mga commuters, mga Pilipinong commuters na bakong kamo ayahay lang dyan, relax lang kamo sa indong opisina. Pero ang mga commuters na indong namamatian sa indang namamatian kung na aldaw ning rush hour, dapat makagibos sila partner ning paagi para makagian-gaan man sa tuyong mga commuters partner. Bueno, inabot ang kita nin oras, mapaaram na kita. Bueno, mga tugang, salamat sa indong pag-antabay. Dahil natukar itong babaeng nag-agumkan na ko yan. Saga na lang. Basahan na lalaki. Pero may aki masina. Itong ko yan, karoon estatwa. Pero may aki sinda. Tulo. Paano kayo nagka-aki? Bueno, sa aga po mga tugang, mag-iribanan kita Sibuyat Padares po. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Alam. Pabutan ko pala nagbe-birthday ko niyan si Tomas Carido Jr., Kanyo Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Ako po si Daryl Banya. Salamat. Ay lahat nag-aantabay ang San Fernando Municipal Police Station. Sa mga taga San Fernando PNP, maray na to mga sir, mga ma'am dyan. Kaya lang, makuya na po. Paaram na po ako. Ay, ang municipal administrator na pala kan San Fernando, si Cap Glenn. Ay, congratulations kay Kapitan Glenn. Siya na pala ang municipal administrator kan Banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Reynaud na lang sa mga amigo ko dyan sa San Fernando sa munisipyo. And sa San Fernando PNP, maraynaud to po sa mga miyembro kan PNP dyan. Ako po si Daryl Banya. Salamat ka sa inyo pa antabay.